Anong kalokohan to, Mom, Dad? Dumagundong ang boses ni Ziki, puno ng galit at pagkabigla. Matapos marinig ang lahat ng napag-usapan ng kanyang mga magulang at ng dalawang taong medyo may edad na sa tingin niya ay mag-asawa. Kadarating lamang niya mula sa ospital na pagmamay-ari ng kanilang pamilya, at sa likod ng kanyang mga mata ay makikita ang pagod at kawalang tulog. Ang mga anino sa kanyang mukha ay nagpapakita ng hirap na dulot ng walang katapusang trabaho at walang pahingang mga oras. Lower down your voice, Zion Montelibano, saway sa kanya ng ama. Ang tingin nito ay nagbabanta, puno ng awtoridad. Ngunit hindi siya nagpatinag. Humakbang siya papalapit sa mga magulang, hindi man lang tinatapunan ng tingin ang mag-asawang katabi ng kanyang ina. Hindi maganda sa tenga ang lahat ng narinig ko, Dad. May nobya akong tao at mahal na mahal ko siya. Kaya itigil niyo ang kalokohang kasal na yan, dahil hinding-hindi ako sasang-ayon sa gusto niyo. Pinal at madiin, ani ng ama, ang boses nito ay nagpaigting sa panga ng Ginoo dahil sa pagkapahiya. Matagal ng kasunduan ng pamilyang Macaeg at Monteverde ang kasal na magaganap sa pagitan niyo ni Lian. Kaya't sa ayaw at sa gusto mo, magiging mag-asawa kayo ng nag-isang anak nila Emar at Emares Macaeg. Si Lian ay mas maganda, magalang, sweet, mapag-alaga, at matagumpay kaysa sa girlfriend mo na walang ibang ginawa kundi ang waldasin ang perang pinaghihirapan mo. Naging madiin ang bawat letrang binibitawan ni Emar Alaric Montalvo. Ang kanyang boses ay puno ng pinipigilang galit para sa nag-isang anak. Hindi talaga nito nagustuhan ang pag-alsa ng boses ni Ziki, lalo na sa harap ng mga taong pinagkakautangan niya ng kanyang buhay. Kung hindi dahil sa mag-asawang Macaeg, marahil ay hindi na nasisilayan pa ni Emar Aaron Monteverde ang mundo. Noong inoperahan si Emar Aaron, isang ginang ang hindi niya nagawang iligtas dahil sa 10 bala na bumaon sa katawan nito. Hindi niya akalaing siya ang sisisihin ng asawa ng kanyang pasyente, na nagresulta sa pagbabalak na patayin siya. Gabi na noon nang umalis si Emar Aaron sa ospital, nang basta na lamang siyang hinarangan ng 2 itim na sasakyan, at walang ano-ano'y pinaulanan ng bala. Automatiko siyang yumuko, ngunit sa dami ng bala na tumagos sa kotse niya, hindi pa rin siya nakaligtas. Wala ni isang nakapansin sa kanyang panghihina, dulot ng mga tama sa tagiliran, balikat, at binti, kaya't hindi niya nagawang humingi ng tulong. Inakala noon ni Emar Aaron Monteverde na katapusan na niya. Ngunit may 2 tao ang dumungaw sa bintana ng kanyang sasakyan at nagbigay ng pag-asa. Kaya't nang gumaling siya, ipinangako niyang babawi sa mag-asawang Makaraeg, at lahat ay gagawing masuklian ang kanilang nagawang tulong hanggang sa napagkasunduan nilang pag-iisahin ang kanilang mga anak, oras na tumuntong na ang mga ito sa 8 gulang, at ngayon na nga ang araw na iyon. Wala kayong karapatang insultuhin ang girlfriend ko, Dad. Siya ang babaeng nais kong pakasalan. Siya lang din ang gusto kong makasama habang buhay, at hindi ang anak na kung sino man. And that's final, matigas at may paninindigan niyang sabi. Pagkatapos, tinalikuran niya ang ama. Ngunit napatigil siya nang tawagin nito ang kanyang buong pangalan. Lumingon siya't walang ganang sinalubong ang nagbabagang tingin ng amang batid niyang nagtitimpi, lamang ng galit. Dahil sa kauna-unahang pagsuway at pagsugot niya rito. 1 taon. Yun lamang ang magiging kasunduan sa pagitan nating mag-ama, Ziki. Matapos ang kasal, magsasama kayo ni Lian sa isang bubong. Pakisamahan mo siya ng maayos, at kapag matapos ang 1 taon na walang nangyayaring maganda sa pagitan niyong dalawa, ako mismo ang siyang mag-aasikaso ng annulment ninyong dalawa. Gawin mo to nang hindi ka mawalan ng pangsustento sa babae mo. Matigas na sabi ng ama. Ang tinig nito ay puno ng determinasyon, na tila nagpatibay sa kanyang desisyon. Napakla ang ngiti ni Ziki sa mga salitang iyon, tila ba isang masakit na biro. Tapos na ako't lahat, isa na akong profesional na doktor. Ngunit magpahanggang ngayon, kayo pa rin ang nagdedesisyon sa buhay ko. 28 anyos na ako. Ngunit ni minsan, hindi ko nagawang gawin ang mga bagay na magpapasaya sa akin. Nagpapakahirap na nga ako, inuubos ko na nga halos ang oras ko sa ospital. Tapos ganito lang ang makukuha ko sa inyo. Kayo itong may utang na loob sa kanila. Pero bakit ako ang siyang magbabayad nun, Dad? Maging patas naman kayo. Punong-puno ng hinanakit ang kanyang tinig, habang sumasambulat ang kanyang damdamin. Hindi na nakatiis ang mag-asawang Macaeg, at pumagit na ang mga ito. Iho, Aaron, hindi nyo naman kailangang umabot sa ganito. Mag-usap na lamang kayo ng maayos nang hindi nag-aalsa ng boses. Gusto ko lang malaman ninyo na walang magiging problema kung hindi man matuloy ang kasal na napagkasunduan, dahil ayoko rin namang madidiha ang anak ko. Mahal kong anak ko kaya ko naisipang ipakasal siya, kay Ziki,
dahil nakikita ko't nadarama ko na isa kang mabuting tao. Mahinahong saad ni Mr. Lance Makatanggay, ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa at malasaki. Matutuloy ang napagkasunduan nating dalawa, Leo. Isang taon lamang, at kapag wala talagang nangyari, ay buo kong puputulin ang magiging tali sa pagitan ng anak mo at nitong anak ko. Saad naman ni Mr. Aaron, na nagpaismid kay Ziki. Ang mga mata nito ay tila naglalaman ng mga pangako at pag-asa. Anak, huwag ka namang maging bastos. Nakikiusap na tura ni Ginang Wanda Montalvo nang lapitan niya ito. Sinadya niyang hinaan ng boses, dahil ayaw niyang magkaroon pa ng komosyon. Isang taon. Isang taon lang naman ang hinihingi namin. Sa pagbigyan mo na. Pangako, pagkatapos nito'y magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Hindi ka na namin pakikialaman sa lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo. Basta sundin mo lang ang nais ng iyong ama, yon ang pakiusap. Muling bumuga ng hangin si Ziki, dahil kapag ang ina niya na ang nakikiusap, tila nawawala ang kanyang lakas ng loob na sumuway. Matagal na niyang gustong maging malaya mula sa diktador na ama, kaya't mabigat man sa loob niya, napilitan na siyang sumang-ayon. Ano ba naman, yung isang taong pakikisama niya, kay Lian na sinasabi ng mga ito? Mabilis lamang ang isang taon. Fine, tinatanggap ko. Pero wala kayong asahang magandang resulta mula sa akin. Magsasama lamang kami ni Lian na yon, magiging mag-asawa kami sa papel. Ngunit hanggang doon lamang yon. Excuse me, magpapahinga na ako, dahil sobrang napagod ang katawan ko sa buong araw ng pagtatrabaho sa loob ng ospital. Pagkasabi niya noon, tinalikuran niya na ang apat na matanda. Pagdating niya sa silid, pabagsak niyang inihiga ang pagod na katawan sa kama. Pakiramdam niya ay mas lalo pang nadagdagan ang pagod na nararamdaman niya. Tumunog ang cellphone niya na nakasuksok sa bulsa ng trouser na suot. Kaya agad niyang dinukot ito. Gumuhit ang ngiti sa labi niya nang makita ang pangalan ng Color Bebe sa screen. Hey, babe. Tuloy ba yung date natin mamaya? Masigla ang boses nitong tanong sa kanya. Nasapo ni Ziki ang noo, dahil nakalimutan niyang may usapan nga pala sila ng nobya na lalabas ngayong araw. Babe, andyan ka pa ba? Untag nito sa kanya, ang tono ay puno ng pag-aalala. Yes, babe. Tuloy tayo mamaya. I'll pick you up at around 3 oras p.m. Idlip lang muna ako, okay lang ba? Malambing niyang ani sa nobya. 3 oras p.m. Bibi, may usapan kami ng mga friends ko na magbabonding kami mamayang hapon. Pwede ba ngayon na lang tayo mag-date? Kahit 1 oras lang, okay na yun sa akin. Basta makita't makasama lang kita. Pamimilit nitong ikinahiya, at nag-alala siya na baka magtampo ito. Sobrang bigat ng katawan niya, at pumipikit na rin ang mga mata niya. Ilang gabi na siyang walang maayos na tulog dahil sa propesyong pinili, at kapag pinilit niya ang sarili, baka magresulta ito sa hindi maganda. Kaya't kahit na sobra niyang gustong makasama ang nobya, kailangan niyang tanggihan ang nais nito. I'm really tired, baby, please. Mamayang hapon na lang, idlip lang ako, tapos pupuntahan na kita diyan sa inyo. Lahat ng gusto mong puntahan at bilhin ay gagawin natin mamaya, okay? I love you, masuyo niyang ani. Ngunit wala siyang nakuhang sagot, basta na lang siyang pinatayan ng tawag. Napabuntong hininga siyang bumangon, nag-aalala na nagtatampo sa kanya ang nobya. Kaya kahit na para siyang hinihila ng antok at pagod, pumasok pa rin siya sa banyo upang maligo. Bago iyon, nagpadala muna siya ng mensahe sa nobya na matutuloy na ngayon mismo ang date na ipinangako niya. Sa kabilang dako naman, matamis na itinuturo ni Lian ang mga gawa ng kanyang mga estudyante. Isang activity ang ipinapagawa niya sa mga batang tinuturuan, sulat para sa ina. Ngayon nga ay isa-isa niyang pinapabasa ang mga ginawa ng kanyang mga estudyante sa harapan niya mismo. Ang kanyang puso ay puno ng saya, habang pinagmamasdan ang kanilang mga ngiti. Great job! For sure, matutuwa at matatouch ang mga nanay, mama, or mommy niyo sa mga letters na ginawa niyong lahat para sa kanila. Pag-uwi niyo, basahin niyo ulit yan sa mismong harap nila. Okay. Malambing na sabi ni Lian sa kanyang mga estudyante. Yes, Ma'am Pretty. Sabay-sabay na sagot ng mga grade 6 students na tinuturuan niya. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Good. Oh, sige na, pwede na kayong umuwi. Mag-iingat sa pag-uwi, okay, ani pa niya, na sinang-ayunan naman agad ng mga bata. Ang mga ito ay nagmadaling nagtipon-tipon ng kanilang mga bag at nagpaalam. Bye, ma'am. See you ulit bukas. Paalam ng isang estudyante na mataas ang IQ. Ang kanyang boses ay puno ng kasiyahan. See you din bukas, Kuya Kurt. Kumaway siya sa estudyante na mayroong malambing na ngiti sa labi. Hinintay niya na lang na makalabas ang lahat ng estudyante, bago niya niligpit ang lahat ng gamit. Uwi ka na ba,
mamakarga, kumatok sa pinto ang isa sa mga gurong lihim na hinahangaan ng dalagang maestra. Kaso may dadaanan pa ako sa library. Bakit nga pala, Sir Caro? Inosenteng tanong ni Lian. Dito napakamo sa ulo ang binatang maestro. Nahihiya kung sasabihin pa ba ang nais na pag-aya kay Lian na sabay na silang umuwi, dahil isa lang naman ang compound na inuuyan nila. Oh, Sir, untag ni Lian sa binata. Ang kanyang mga mata ay nagtanong. Wala naman. Chinek lang kita kasi ako ang naatasang magsara nitong school. Palusot nito, ang kanyang boses ay tila nag-aalangan. Ganun ba? Oh, sige, bibilisan ko na lang ang pagkuha sa library ng kailangan ko, para makauwi ka na rin. Ani Lian nang may ngiti sa labi. Ang kanyang ngiti ay tila nagbigay liwanag sa silid. Pagkatapos ay itinuloy niya na ang pagliligpit. Bagsak naman ang balikat na iniwanan ng binatang guro, ang silid ng mga grade 6 students, na hawak ng dalagang noon pa'y lihim na minamahal. Ang duwag at ang torpe mo talaga, Teacher Cuaro, pambubus ka ng isang guro na nakasalubong ng binata sa pasilyo. Ikaw rin naman balik niya rito. Ngunit tawa na lang ang nakuha niya, kaya't ipinagpatuloy niya na lang ang paglalakad, hanggang sa marating ang silid kung saan siya nagtuturo. Sinipat ni Lian ang relo sa kanyang kamay. 5:30 na ng hapon. Kailangan niyang bilisan, dahil tutulong pa siya sa ina. Family bonding nila ngayon, kaya't sila maghahanda ng marami-raming pagkain. Matagal-tagal rin kasing namalagi sa Canada ang mga magulang dahil sa negosyo nila doon na clothing line. Ang pamilya nila ay hindi mo masasabing sobrang yaman. Katamtaman lamang at ang katamtamang, yon ni minsan, ay hindi nila ipinagmayabang. Natapos na si Lian sa pagliligpit ng gamit. Aalis na siya ng classroom nang tumunog ang cellphone niya. Dinukot niya yun sa bag at nang makita ang pangalan ng inay, napangiti siya at agad na sinagot ang tawag. Hello, ma. Nasa school pa po ako. Mga 45 minutos pa po'y nararating na ako. Malambing niyang bungad sa ina. Likas na talaga sa kanya ang pagiging malambing, kaya marahil madali niyang makuha ang loob ng mga taong nakapaligid sa kanya. Papunta na diyan ang papa mo, anak. Hindi na nakatiis, kaya sinundo ka na. Hintayin mo na lang, impormang sinabi ng kanyang ina. Ang tono nito ay puno ng pagmamalasaki. Okay po. Sage na, ma. Ibababa ko na ito, dahil meron pa po akong kukunin sa library. Paalam niya na agad namang sinang-ayunan ng kanyang ina. Matapos ang tawag, ibinalik na niya ang cellphone sa bag. Pagkatapos ay inilok ang classroom. Dumiretso na kaagad si Lian sa library, kung saan niya iniwan ang romance books na hiniram sa kapwa niya guro kaninang umaga. Librarian Melay, kukunin ko nga pala yung pinaiwan ko. Ngiting ani ni Lian sa babaeng namamahala sa loob ng library. Mukhang nagpupuyat ka na naman, mama, anito? Sabay kinuha sa instante ang 3 libro ng pag-ibig. Pagkatapos ay iniabot yun kay Lian. Hindi naman, libangan ko lang naman to, anya, sabay kuha ng isa pang libro mula sa shelf. Salamat, Librarian Melay. Una na ako. Babiyahe pa ako Kumaway na siya rito. Ganoon din ang ginawa nito, ngiti sa kanilang mga labi. Hindi niya na maisisilid sa bag ang mga libro, dahil hindi na yun kakasya pa sa bag na bitbit niya. Kaya't niyakap na lamang niya, yun at agad na dumiretso sa gate ng eskwelahan. Nakita niya ang ama na nakasandal sa kotse nito. Kaya kumaway siya rito, nang may matamis na ngiti sa labi. Kamusta naman ang pagtuturo mo, Ana? Hindi ka naman ba nahihirapan o pinahihirapan ng mga estudyante mo? Tanong ni Ginoong Leo, habang nagmamaneho ito ng sasakyan. Maayos po ang lahat ta. Mababait ang mga estudyante ko Actually, nag-e-enjoy ako ng sobra, dahil kasundo ko lahat ng mga bata. Lahat sila nagpartisipate. Tawang nagbibigay ng sagot kapag meron akong binibigay na tanong. Kayo, Dad, kamusta po? Almost 3 years din kayo sa Canada. Kamusta na rin po pala yung Triple L clothing line natin doon? Maayos pa rin po ba yung bentahan? Sunod-sunod niyang tanong, ang kanyang boses puno ng pananabi. Maayos naman, anak. Namimiss ka na namin na mama mo, kaya minabuti na naming umuwi na muna. Maayos din ako pati na ang mama mo. Isa pa sa dahilan kaya talaga kami umuwi, ay dahil sa kasunduan namin ni Alaric Montalvo. Nasabi na namin, yun sa'yo nung ika-negatibo, 18 mong birthday, at ngayon ngang 25 ka, na ay gaganapin na ang usapan sa pagitan ng dalawang pamilya. Naumid bigla sila yan. Buong akala niya ay nakalimutan na ng ama ang tungkol sa kasunduan na iyon. Mukhang nagkamali siya ng akala. Ibinaling niyang tingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Sa totoo lang, ayaw niyang makasal sa taong ni minsan hindi niya pa nasisilayan. Kung magpapakasal man siya,
Nais niya sana sa taong mamahalin niya, at hindi sa taong ginusto lamang ng mga magulang niya para sa kanya. Maintindihan mo sana, anak, na kaya namin to ginagawa dahil gusto naming mapabuti ka. Mabuting tao si Ziki, kaya kita ipagkakaloob sa kanya. Isang taon. Isang taon lamang, anak, at kapag walang magandang nangyari, ipawalang bisa natin ang kasal ninyo. Pagbigyan mo sana ang hiling ko sa iyo ngayon, anak. Gusto ko lang na mapunta ka sa tamang lalaki. Hindi na kami bumabata, gusto naming mapanatag at mangyayari lamang yon kapag natali ka na sa anak ni Aaron. Sinserong pagpapaintindi ng ama niya. Naiintindihan niya naman ang ipinupunto ng magulang. Ngunit nais niya sana ay siya ang pipili ng lalaking nanaising makasama hanggang siya'y tumanda. Anak, untag sa kanya ng ama. Pinal na po ang desisyon niyo pa, at wala na po akong magagawa para baliin o suwayin ang nais niyo. Susundin ko po kayo, dahil mahal ko po kayo at nagtitiwala po ako sa inyo. Pilit ng ngiti ang pumapasok sa kanyang labi. Pakiramdam niya ay nawala sa kanyang kalayaan. Salamat, anak. Bukas ng gabi, magkakaroon ng masinsinang pag-uusap sa pagitan ng pamilyang Makaeg at Monteverde, sa alfresco dining na siyang pagmamay-ari ng asawa ni Aaron. Doon nating pag-usapan ang kasalang magaganap. Wika pa nitong tinanguan na lamang ni Lian, dahil tunay na nawalan na siya ng gana. Pagdating nila sa bahay, agad si Lian na nagmano at yumakap sa ina. Nagpaalam lang muna siya sa magulang na magpapali. Pagkatapos ay tutulong na sa paghahanda ng kanilang hapunan. Ayos ka lang ba, anak? Pansinigin ng Lucille ang pananamlay ng anak niya. Kaya't hindi na nito napigilang tanungin ang dahilan kung bakit ito walang imi. Sa totoo lang po, Mama, hindi po ako sang-ayon sa gustong mangyari ni Papay. Hindi po ba pwedeng piliin ko na lang, yung lalaking gusto kong makasama sa isang bubong, yung lalaking pag-aalayan ko ng puso ko, lalaking mamahalin ko. Hindi ba pwedeng maging malaya na lang ako, hanggang sa makilala kong lalaking makakasama ko? Hininaan niya ang boses, dahil hindi niya nais iparinig sa ama. Ang lahat ng hinaing niya ay naawang hinaplos ng ginang ang buhok ng dalagang anak. Saka tumahimik at niyakap ito ng mahigpi. Lahat ng desisyon at plano ng iyong ama ni minsan, hindi pumalpak at tumalya. Magtiwala ka lamang, anak, sa papa mo. Hindi siya gagawa ng desisyong ikakapahamak ng nag-iisang bunga ng pag-iibigan naming dalawa. Ako na ang siyang gagarantiyahan. Hinahagod ang likod ng nalulungkot nitong anak. Nagtiwala na lamang si Lian, hindi na siya nagprotesta pa. Tinapos na ng mag-ina ang paghahanda ng kanilang hapunan. Katulong ang dalawang kasama nila sa bahay. Matapos ang paghahanda, nagsalo-salo na sila sa hapagkasama ang dalawang katulong. Kamustahan ang nangyari habang sila'y kumakain. At nang matapos ay nagpaalam na si Lian, dahil meron pa siyang lesson plan na gagawin. Kinaumagahan, maagang pumasok si Lian sa eskwelahan. Nagbigay muna siya ng kiss sa mga estudyante. Pagkatapos ay spelling naman ang ipinagawa niya. Natapos ang maghapon, ngalay ang kamay ni Lian. Sumakit din ang likod at binti niya, dahil sa ilang oras niyang pagtayo at pagsusulat sa whiteboard. Pagka-uwi, agad na naglinis ng katawan si Lian. Tinext kasi siya ng ina na matapos umuwi, ay sumunod sa restaurant, na sinasabi namang ito sila na lamang umano na mapapangasawa niyang hinihintay. At dahil ayaw niyang magpaalam ng masyado, mas binilisan niya pang kilos. Isang formal dress ang piniling isuot ni Lian. Pinarisan niya ng isang flat shoes. Nagpahid lamang siya ng konting pulbo sa mukha at naglagay ng manipis na lipstick sa labi. Ang dulo ng bagsak niyang buhok ay kinulot niya. Hindi siya nag-ayos ng konti para kay Ziki. Nag-ayos siya dahil nais niyang magmukhang presentable. Matapos ang pag-aayos, isinukbit niya na ang shoulder bag maging ang kanyang cellphone. Nagtaksi na lamang siya hanggang sa marating ang resto na tinext ng mama niya sa kanya. Pagpasok, agad na hinanap ng mga mata ni Lian ang pwesto ng mga magulang. Nakagat niya ang labi, dahil siya na lamang palang hinihintay ng mga ito. Inipit niya ang buhok sa likod ng kanyang tenga, nang simulan niyang humakbang palapit sa mga magulang. Hindi niya maintindihan kung bakit nakaramdam siya ng kaba nang magtagpo, ang mga mata nila ng lalaking walang kaemo-emosyon, ang abuhin nitong mga mata. Prente lamang siyang nakaupo, napakaseryoso rin ito, kaya pag-iwas ng tingin ang tanging nagawa ni Lian. You're so beautiful, iha. I'm so glad to finally meet you. Galak na turan ng ina ni Ziki, matapos nitong abutin ang palad ng dalagang naupo, sa gitna ng mga magulang. Salamat po. Ikinagagalak ko rin po kayong makita, nahihiyang anya rito. Siniko naman ng ginang ang katabing binata, na wala man lang kaimik-imik. What? Bagot na tanong ni Ziki sa inang kumuha sa atensyon niya. Greet her, mahinang utos nito na ikinaiyap ni Ziki. I'm Ziki.
I already know your name. That's why you don't need to introduce yourself. Masungit na sabi na hindi man lang naglalahad ng kamay. Alanganing ngiti ang gumuhit sa labi ni Lian. Mukhang pareho nilang hindi nais ang kasalang magagana. Imbis na magali at sitahin pa ang inasal ni Ziki, sinimulan na lamang ng mga matatanda ang pag-uusap, hanggang sa napagkasunduan ng dalawang panig na sa susunod na linggo nagaganapin ang kasalang Ziki at Lian. Nasali na rin sa usapan kung saan maninirahan ang dalawa pagkatapos ng kasal. Meron ba akong dapat malaman? Zen Montelibano, bungad ni Amelia na siyang nobya ni Ziki nang puntahan siya nito sa ospital. Huwag tayo dito mag-usap, bebe. Halika, doon tayo sa opisina ko. Mahinang sambit ni Ziki, saka siya inakay ang nobya sa opisina. Peak, mataray, natura ni Amelia na makapasok sila sa opisina. Kanina lamang ay nalaman ito mula sa online news ang gaganaping kasal ng nobyo at ng hindi nakikilalang babae. Kaya't nagingit-ngi siya sa galit at oras mismong sumugod sa ospital upang i-turn over kay Ziki oras na magretiro na ang ama nito. Puwersahang kasal lang ang mangyayari, bebe. 1 taon lang, pagkatapos noon ay malaya na kitang maipapakilala sa lahat. Maihaharap na rin kita sa altar, at mabubuo na natin ang pamilyang noon ko pa pinapangarap. Please, kahit ngayon lang, suportahan mo ako. Nakasalalay dito ang karera at ang kalayaan ko. May kasunduan kami ni Dad at kaya lang ako pumayag, dahil gusto ko nang makalaya sa diktador kong ama. I'm also doing this for us, Amelia, para sa kinabukasan natin kaya ako to gagawin, dahil isa na rin sinapagkasunduan namin ni Dad na oras na matapos kong 1 taon na kasamang babaeng, yun ay ipapasa niya na sa pangalan ko ang pagiging chairman ng aming prestigious hospitals. Pilit niyang pagpapaunawa sa nobya habang pinipisil ng marahan ang palad nito. Okay, just promise me na ako lang sa akin ka uwi tuwing gabi, hindi mo siya kakausapin. Gusto kong maging masama ka sa kanya. Ayoko rin na itatrato mo siya ng maayos. Nagkakaintindihan ba tayo, Zeki? Mataray pa ring tura nito na alanganing tinanguan ni Ziki nang sa gayon ay matapos na ang hindi nila pagkakaunawaan. Good, mamaya pumunta ka sa unit ko. Meron tayong gagawin and I'm sure na mag-enjoy ka. Wika pa nito sa kakinabig ang nobyo at agresibong hinagkan. Gumanti naman si Ziki ngunit hanggang halik lamang ang taning nilang nagawa dahil sa sunod-sunod na pagring ang telepono ng binata. Napairap sa hangin si Amelia dahil sa pagkabitin. Pinagpag na lamang nito ang fit na dress matapos nitong tumayo. Dad, walang ganang bungad ni Ziki na makilala ang boses ng ama sa kabilang linya. Where are you? Narito na sa bahay ang damit pangkasal na susuotin niyo ni Lian. Dami. Kanina pang naghihintay sa'yo, mapapangasawa mo. Ano ba kasing pinagagagawa mo diyan at hindi mo magawang alalahanin ang araw ng pagsusukat nyo sa wedding dress nyo? Galit na asik sa kanya ng ama. Nailayo ni Ziki ang telepono sa tenga. Napairap muna siya sa hangin bago balik ang hawak sa tenga niya. I'm on MY way. Medyo na traffic lang. Palusot niyang ikinabulag ng hangin ang kanyang ama. Alam kong kasama mo ang babae mo, marami akong mata. Sao Ziki kaya huwag mong bilugin ang ulo ko. Iwan mo na ngayon din mismong babaeng. Yan, kung hindi ako mismo gagawa ng ikasisira ng pesteng inyong relasyon. Pasinghal nitong banta. Ikinuyom ng kamao ng binata. Don't you dare, Dad. Madiying sagot niya. Don't you even dare to, Ziki. Huwag mo akong ipahihiram para sa ama. Anong napag-usapan niyo ng daddy mo? Puno ng kuryosidad na tanong ni Alison nang lumapit to kay Zeki. Kailangan ko nang umuwi. Magsukat kami ngayon ng damit na susuotin sa pesteng kasal na yon. Halika na, ihahatid na muna kita bago ako dumiretso sa bahay. Seryosong tura niya na ikinaismid lamang ni Amelia. Kaya kung umuwi na mag-isa. Umuwi ka na sa bahay niyo, enjoy kayo ng babae mo ah. Yun lang at nagmarch siya na itong palabas ngunit bumalik din naman sa loob ng opisina ni Zeki nang hindi siya nito sinundan. Nag-walkout ako tapos hindi ka man lang sumunod para habulin ako. Papaasik nitong sabi. I'm sorry, sabi na lamang ni Zeki. I'll drive you home at iniabot ang kamay nito. Magkahawak kamay silang lumabas sa ospital nang hindi man lang pinapansin ang kakaibang tingin ng mga taong marahil ay nakakita sa ibinalitang kasal. Yung biling ko sa'yo babe ha. Huwag mong itrato ng tama ang babaeng, yon attend din ako sa kasal nyo. Kaya't ayusin mo. Yung kilos mo ayokong dadampi ang labi mo sa mikrobyong labi ng babaeng, yon. Entiendes? Paalala pa ni Amelia nang marating na nila ang unit na tinutuluyan. Tipid at pagod na tugon ni Ziki. Tila mas lalo pang nadagdagan ang problema niya. Ngunit kahit nakakasakal ng ginagawa sa kanya ni Alice Juan, ay mahal na mahal niya pa rin to. Alis na ako, bebe, I love you. Malambing niyang sabit sa kahinagkang sano ang nobya.
Saka ko nasasagutin yang I love you mo, kapag natapos mo na ng 1 taon. Sige na, umuwi ka na. Palagi kang mag-update sa akin ha. Dagdag pa nitong bilin na tinanguan na lamang ni Zeki. Kahit sobra siyang nasasaktan sa mga tira ng nobya. Pagdating ni Zeki sa kanilang mansyon, ay mukha kaagad ng dalagang si Lian ang bumungad sa kanya, papasok kasi siya ng gving area, habang ang dalaga naman ay palabas. Good afternoon, naganda utal pa si Lian ng batiin ng binata. Walang maganda sa hapon ko lalo't yang mukha mo kaagad ang sumalubong sa akin. Masungit na tugon ni Zeki, sa kanya nilagpasan ang napapayo ko dalaga. Ang gaspang masyado ng ugali niya. I wonder kung paano niya pakitunguhan ang mga pasyente niya. Hindi mapigilang sambitin yung ni Lian, habang sinusundan ng tingin ang masungit niyang mapapangasawa. Hindi lang naman ikaw ang ayaw sa kasalang magaganap. Bubulong-bulong niya pang sabi, saka itinuloy ang pag-alis sa receiving area. Naihi na siya at nawala, saglit sa isipan niya. And dahil sa nangyari kanina. Naisuka naman na ni Lian ang wedding gown niya, kaya ayos lang kahit na magtagal pa siya sa banyo. Tinalo niya pa, yung babaeng nasa minipo stage na kung ayaw niya palang makasal sana tumanggi na lang siya, hindi yung susungit-sungi siya sa akin. Mahinang sambit ni Lian, habang naghuhugas ng kamay hindi niya napigilang maglabas ng sariling saloobin, at wala namang ibang makaririnig sa kanya Bakit ba't kaya hindi na lang ikaw ang gumawa niyang lahat ng mga pinagsasasabi mo barito nung sambit ng lalaki sa likod ni Lian, ay baklang pala ka, nagugulat ka naman nasalo ni Lian ng dibdib. Dahil sa biglaang pagsulpot ng binata. Masyado akong gwapo, para ikumpara mo ako sa palaka. Hindi rin ako bakla at kayang-kaya ko, yung patunayan, pero hindi sa babaeng gaya mo na hindi man lang nagpoprotesta sa letseng kasal na gusto nila. Nang insulto ang tono ng boses ni Zeki, kaya't hindi nila, yan mapigilang hindi mainis, dahil ipinapalabas ng kaharap na ginusto niya ang mga nangyayari na tila ba ito ang dehado sa kanilang dalawa gayong pareho lang naman silang napipilitan. Para lang sa kaalaman mo Mr. Han na mukhang gurang na hindi ko rin po gustong matali sa isang masungit at hindi marunong kumatok plus, walang respeto, na antipatikong kagaya mo, kahit na ikaw na lang siguro natitirang lalaki sa mundo kailanman hindi kita napatulan magpapakasal lang ako, Sao. Dahil gusto ko nang magawa ang mga bagay na gusto kong gawin pagkatapos ng 1 taon. Para lang din klaro Sao margurang hindi ko gusto ang mga nangyayari kaya huwag kang pa-victim diyan. Pagsusungit ni Lian ang nakapamiwang. Walang naisago si Zeki. Natameme siya hindi dahil sa mahabang salaysay ni Lian, kung hindi dahil sa sinabihan siya nitong mukhang gurang hanggang sa makalabasan ng banyo ang dalaga, ay umid pa rin ang binata, habang si Lian ay ngiting tagumpay dahil sa pakiramdam na nanalo siya sa sagutan nila ni Zeki kanina. Wedding day ito ng araw na matatali na sina Zeki at Lian sa isa't isa. Kasalukuyang nakatayo sa harapan ng altar si Zeki, bagot niyang hinihintay ang pagdating ng magiging asawa niya sa papel. Huwag na sana siyang dumating. Inis na tura ni Zeki sa mahinang tono. Inanlakihan naman siya ng mata ng kanyang ina, dahil hindi dito nakaligtas ang ginagawa niyang pagbulong-bulo pa special masyado kanina pa ako, nangangalay rito muli niyang reklamo, kasabay ng pagbukas ng pintuan ng simbahan, bagot niyang itinuon ang mga mata doon, wala sa sariling niluwagan niya ang nekti, nang magsalubong ang mga mata nila ni Lian. Hindi niya itatanggi ang nag-umapaw nitong kagandahan na umayo ng husto sa maliit nitong mukha. Naiinis nga lang siya sa sarili, dahil na-attract siya sa papalapit na dalaga. Hindi niya magawang alisin ang tingin kay Lian, habang unti-unti na itong lumalapit sa kanya. Mukhang tinamaan ka na ng invisible araw ni Cupido, sa ganda ba naman ang mapapangasawa mo, di na ako magtataka, kung mahuhulog ka sa kanya, nang hindi mo naman namamalayan. Pabulong na sabi ni Alfred na siyang bestman at matalik na kaibigan ni Zeki. Kapwa niya rin doktor at pareho silang Sir John, hinding-hindi yan mangyayari kumpiyansang sambit niya. Kasabay ng paglibot ng tingin sa paligid ng simbahan, hinahanap ng mga mata niya ang nobya ngunit hindi niya makita ni Anino ni Amelia, marahil ay mas. Pinili na lang na hindi pumunta, para hindi na masaktan pa ng sobra kasalan man ang nangyari sa pagitan ninyo. Iho, hiling ko na sana itrato mo ng tama ang pinakamamahal naming prinsesa, mababa ang tono ng boses ni Ginoong Leo, nang ibigay ang palad ng anak sa binatang na niyang pagkalooban, nagkaisa-isang bunga ng pagmamahala nilang mag-asawa. Hindi ko po kayang manakit ng babae sir tatapusin ko ang 1 taon ngunit wala akong maipapangako sa inyo na ituturing ko na asawang anak nyo. Hindi ako nagiging bastos sir, kinaklaro ko lang din, dahil hindi ko napagtatak kung mahuhulog sa isang tanig na kagaya ko ang kaisa-isa niyong anak. Straight to the point na sambit ni Zeki. Ang hangin naman dito masyado. Parinig ni Lian na sobrang nahahanginan sa mga pinagsasasabi ng lalaking bagaman gwapo saksakan naman ng gaspang ng pag-ugali. Sinasabi ko lang ang mga posibilidad. Git naman ni Zeki. Hindi pa nga kayo mag-asawa parang asot pa na kayo,
or sa sigig ako'y maupo na dahil nariyan na si Father. Naiiling na paalam ni Ginoong Leo sa dalawa. Lihim namang kinurot ni Lian ng tagiliran ng binata. Dahil sa inis na nararamdaman niya, para dito. Ouch, below the belt na yun ah. Daing nareklamo ni Zeki ngunit ni Rolio, han lamang siya ng mga mata ng dalaga binilan pa siya nito, at bumulong ng deserve. Kung hindi nga lang dahil sa para na ngayon, ay nasa harapan na nila baka tiniris na ni Zeki ang dalagang para sa kanya'y bayolente. Give me your hand. Gulong ni Zeki kay Lian nang bumaba ang tingin ng paris sa mga kamay nilang hindi magkadugtong sinunod na lamang ni Lian ang nais ni Zeki na matapos ng seremonya. Nagkaroon muna ng maiksing pangaral ang pari, bago nito simulan ang pagkakasal sa dalawa inabot din ang ilang minuto, bago sabihin ng pari ang mga katagang nagpapakaba sa dibdib ni Lian. Zeki, maaari mo nang hagkan ng iyong asawa turan ng pari na kinahigpit ng kapit ni Lian sa suot na wedding gown humarap sa kanya si Zeki. Walang reaksyon ang gwapo nitong mukha nang itaas ang belo, na tumatabing sa kanyang mukha ang abuhing mga mata nito sa kanyang labi, kaya't mas lalong nadagdagan ang kabang kanina niya pang nararamdaman yumuko si Zeki. Kaya't otomatiko niyang naipikit ang mga mata ngunit napadilat din ang maramdaman ng labi ng asawa sa gilid mismo ng labi niya. Pero kung titignan ang mga taong saksi sa kanilang pag-iisang dibdib, ay para talagang nagdaop na madiin ang kanilang mga labi. Inaasahan mo bang sa labi kita hahalikan? Mahinang tanong ni Zeki, bago siya dumistansya sa asawa. Asa ka masyadong magaspang yang labi mo para pangarapin ko. Takles ang saad ni Lian, saka siya pumihit paharap sa mga magulang. Lihim na lang na napangisi si Zeki. Congratulations mga anak, sa wakas ay naging isa na rin ng pamilyang Makaeg at Monteverde. Galak na tura ni Ginoong Aero nang lumapit ito sa altar, kung saan nakatayo pa rin ang ganap na ngayong mag-asawa na sila Lian at Zeki. Sabay-sabay na tayong pumunta sa venue ng kasal nyo pagkatapos ng pagkuha ng litrato. Saad pang muli ng Ginoo na sinang-ayunan naman ang lahat maliban lang kina Zeki at Lian na iniisip ang pagsasama nila sa isang bubong. Matapos ang ilang oras na selebrasyon ng kanilang pag-iisang dibdib, sa master's bedroom ako matutulog. Bahala ka na kung saan mo gustong pumuwesto, basta't walang pakikialaman ng kwarto. Masungit na saad ni Zeki pagkarating nila sa bahay na binili ng mga magulang para sa kanilang mag-asawa. Mukhang reaksyon sa napiling bahay ng mga magulang na nagustuhan naman nilang pareho. Yun nga lang masyadong malayo-layo ang mga bahay, bukod pa doon ay malayo ang bayan. Abing dagat lamang ang maaari nilang pasyalan. Saka naman pakikialaman kita. For your information lang, Margurang, hindi kita kailanman pagpapantasyahan. Malayong-malayo ka sa tipo, kaya ikalma mo, yang betlog mo diyan. Nanunulis at nanlalaki ang ilong naturan naman ni Lian na ikinatititwas ng kilay ni Zeki. Gurang. For your information lang din ha, napagkakamalan ako ng mga ka-workmate ko, na mukha lang daw akong 23. Unlike yun na kinulang na nga sa hate, hindi pa binyayaan ng alindog. I wonder kung may lalaking nagkakagusto o magkakagusto pa sa'yo. Mapanglait na saad ni Zeki, na ikinalaki ng mga mata ni Lian. Loko ka. Ikaw yung below the belt. Namumula na ngayon si Lian ang dala ng inis niya, para sa lalaki. I'm just being honest, kasalanan mo na yun kung masaktan o tinamaan ka. You're wasting my precious time. Diyan ka na nga, tikwas ang kilay na giit ni Zeki, saka siya pumihit, at walang lingon likod na iniwanan ang napuno sa kanyang si Lian. Leche, pangit mo. Mukha kang puwet na manok, palatak ni Lian na papadyak siya, dahil sa sobrang inis. Gayon lamang siya nilait ng isang lalaki, at sobrang naapektuhan, yon ang ego at pride niya. Lecheng Zion Montelibano ka. Kayabang mo. Hindi ka naman kasing gwapo ng Hollywood crush ko. At pating ka rin naman akala mo diyan ha, naluluha siya dahil sa sobrang inis. Hindi kita titirhan ng pagkain mamaya, kapag nakapagluto na ako ng hapunan. Bahala kang magutom, pangit mo. Sigaw ni Lian na nakapagpatigil kay Zeki na nasa kalagitnaan na ng hagdan. I don't care, ngising saad ni Zeki, saka ipinagpatuloy ang paghakbang tungong silip. Ngayon ay siya na ang nanalo sa asaran, o mas tamang sabihin na sagutan nilang mag-asawa. Kala mo ikaw lang marunong mainis ha. Tingnan na lang natin kung tatagal ka sa akin. Caldereta ang specialty ni Lian. Masarap siyang magluto, bagay na ipinagmamalaki niya. Nakalive siya ng hanggang 1 buwan, kaya't mahaba-habang pasensya ang kakailanganin niya. Kung siya lang ang papipiliin, ay mas gusto niya pang makasama ang mga estudyante kesa ang asawang umuubos lagi ng pasensya niya. Tignan na lang natin kung hindi ka maglaway dito sa specialty ko. Hindi kita bibigyan, bahala kang magutom, patpating gurang, bubulong-bulong na wika ni Lian, habang isinasali niya sa babasaging mangkok ang niluto niyang ulam. May ngiting tagumpay sa kanyang labi nang makita sa peripheral vision niya
ang pagbaba ng asawa sa hagdan. Nakapantulog na ito at batid niyang gaya niya ay gutom na rin dahil hindi sila nakakain na maayos sa reception. Oh, ba't ka bumaba? Akala ko ba matutulog ka na? Balik ka na roon sa master's bedroom mo. Pangaasar ni Lian nang makapasok sa dining area si Ziki. It's your duty to serve your husband at kabilang na roon ang paghahanda mo sa akin ang pagkain. Masungit na saad ni Ziki, isinasantabi niya ang pagkainis na nararamdaman para sa asawa dahil sa gutom na kanina pa niyang tinitiis. Hindi niya kayang baliwalain ang nakakapang-akit na aroma ng niluto ni Lian. Gustuhin man kasi ni Ziki na magpa-deliver na lamang ng pagkain, ay hindi niya naman magagawa dahil walang signal sa bahay na napili ng mga magulang nila. Mukhang sinadya ng mga ito na doon sila patirahin dahil bukod sa malayo na sa bayan ay wala pang signal. Nakalive din si Ziki ng 1 buwan ayon na rin sa kagustuhan ng kanyang ama. Mukhang nakakalimot ka sa lahat ng mga pinagsasasabi mo. Emar Monteverde nakamewang si Lian. Ngunit nirolyohan lamang siya ng mata ni Ziki. Basta na lang din itong umupo sa hapag at walang paalam na sumandok ng kanin at ulam. Aba, sino nagsabing kumuha kanyang hinanda ko? Palatak niya. Me, myself and I. Manahimik ka na lang diyan at kumain. Sambit ni Ziki na hindi man lang tinapunan ng tingin ang asawa. Ang kapal mo. Alis diyan at ibalik mo yang kinuha mo. Madamot na madamot pero hindi mo deserve ang hinanda kong pagkain. Lalas pa ni Lian na sa muli ay nirolyohan lamang siya ng asawa na mas lalong nagpapapula sa buo niyang mukha dala ng inis na pinipigilan. Shut up, babaeng peder. I don't need your toxic words. Masungit namang tura ni Ziki, sa kanya kinain ang sinandok na pagkain. Relax, Lian. Hindi dapat pinapatulan ang mga taong nanggaling sa mental hospital. Hindi niya binabaan ng boses dahil nais niya talagang iparinig yun sa kaharap. Whatever, bali walang saad ni Ziki at muling sumandok ng ulam dahil sobra niyang nagustuhan ang pagkaing hinanda ng asawa. Nakakaubos ka talaga ng pasensya ano. Tinalo mo pa yung mga batang tinuturuan ko. Siya nga pala pagkatapos natin dito, ikaw ang maghuhugas ng lahat ng ginamit ko sa pagluluto, maging itong mga platong nasa hapag. Hati tayo sa gawaing bahay, dahil hindi ako magiging buttered wife sa'yo, para klaro lang din dahil gaya nga ng sinabi mo, mag-asawa lang tayo sa papel. Pangungutya ni Lian. Ngunit kibit balikat lamang ang nakuha niyang tugon mula kay Ziki. Hindi na lang din nagsalita pa si Lian. Kumuha na lang din siya ng plato at sinimulan ng kumain ng hapunan. Sa hapag ay tahimik silang kumakain ng sabay. Si Ziki ang nakaubos ng hinanda ni Lian, dahil ang asawa niya konti lamang kung kumain. Naunang matapos na kumain si Lian, kaya tumayo na siya. Hugasan mo yang lahat Mr. Ha. Huwag mong iwanang nakatiwangwang ni ang mga yan kung hindi. Wala kang kakainin bukas ng umaga at sa mga susunod pa. Hindi ka pa naman makakapagpa-deliver, paalala ni Lian. Okay, just leave the dining area. Sakit mo masyado sa tenga maging sa ulo, babaeng peder. Minsan nga itikom mo na lang bibig mo, ang tinis masyado ng boses mo. Reklamo ni Ziki, dahil talagang natutulig siya sa asawang Iggy ang kanyang ina. Ngunit kahit na ganoon, batid niyang mabuti itong babae. Wala nga lang talagang prenong bibig nito kapag nagsimula ng bumuka. Masanay ka na dahil ang babaeng peder na to ang makasama mo ng 1 taon. Iligpit mo yan pagkatapos mo diyan ha, ulit pa ni Lian. Sinadya niyang inisin ang asawa, makaganti man lang siya sa pang-insulto nito sa panlabas niyang anyo. Nga. Alis na, sumusukong saad ni Ziki. Dahil mukhang hindi talaga siya mananalo, kung pang-inis lang din naman ang magiging labanan. Very good. Good night, asawa ko. Ingat ka sa paghuhugas okay. Pang-iinis pa ni Lian saka nagpalipad ng halik sa kaharap. Get out, Lian, napatayo na si Ziki. Hindi dahil sa inis kung hindi dahil sa kakaibang pakiramdam na ngayon ay kumikiliti sa buo niyang kalamnan. Makapigil hininga ang babaeng nasa harapan niya, at hindi niya yun itatanggi kaya't nilambing nito ang boses na sinabayan pa ng pagfinger sa kanya, ay talagang naapektuhan ang pagkalalaki niya. Ang sungit mo naman, Doc Ziki. Alis na po. Good night ulit. Yun lang at tuluyan niya nang iniwan ang napipikon asawa. Pasaway na babae, na isatinig ni Ziki na mawala sa paningin niya ang asawa. Bumuga-buga pa muna siya ng hininga, bago niya iniligpit ang mga pinggang nasa hapag. Ito oras na rin nang matapos si Ziki sa paghuhugas at tagpupuna sa hapag. Nagmapasalamaton, saad ni Ziki. Kilala niya kasi ang sasakyang pumarada, dahil siya mismo ang nagbigay noon sa nobya. Bumukas ang pinto ng sasakyan, kasabay ang pag-alis ni Amelia suot ang hapit na damit. Lumapit naman kaagad si Ziki sa nobya. Bebe,
Paano mong nalaman ang lugar na ito? Bungad kaagad ni Ziki. Curious siya, dahil ang alam niya ay ang mga magulang lamang nila ang nakakaalam ng lugar kung nasaan silang mag-asawa. Kaya't paano kayang nalaman ng nobya niya ang bahay na tinutuluyan nila ngayon ni Lian? Sinundan ko yung bridal car kanina. Umalis lang ako dahil nagkaroon ng problema sa salon ko eh. Pero ngayon naayos ko na. Pwede na kitang bawiin sa asawa mong hipon. Come on, babe. Doon tayo sa kondo ko. May kasunduan tayong sa akin kauwi kaya tuparin mo yon. Nagmamando ang tono ng boses nito, kaya't hindi ni Ziki mapigilang hilutin ang sentido. Dahil hindi niya naman maaring iwan ang asawa lalo't malayo ang bahay nila sa mga katabi nilang bahay na kung bibilangin niya ay hindi aabot sa 5. I'm sorry, babe pero mukhang mababali kong pangako ko. May kasunduan kami ni Dad at oras na sinuway ko, yun ay malalagot ako. Hindi lang ako, tayo panigurado. Pilit niyang pagpapaliwanag ha. Kailan ka pa natakot sa papa mo? Prangkahin mo nga ako, Ziki. Nagugustuhan mo na ba ang babaeng yon kaya hindi mo magawang tuparin ang pangako mo sa akin? May inis sa tono ng pananalita nito. Hindi kasi si Amelia makapapayag na mawala sa kanyang lalaking nagbibigay ng lahat ng gusto niya. No, hindi yan totoo, I love you. Sadya may mga bagay lang talaga na kailangan kong panindigan at pagtuunan ng pansin sa ngayon, para sa atin naman to. Amelia, please intindihin mo naman sana, okay? Fine, pero may kapalit. Gusto kong ibili mo ako ng Gucci bag, yung bagong labas ngayon, kondisyon nung sinangayunan na lamang ni Ziki. Thanks, babe. Sige na, pumasok ka na sa loob. Uwi na ako, hihintayin ko yung Gucci bag ko tomorrow. Okay, be. Humalik siya sa pisngi ng nobyo, saka kay kendeng-kendeng na iniwan na si Ziki na may ngiting tagumpay sa labi, dahil nasunod na naman ang luho niya. Tunog ng alarm clock ang nagpagising kay Lian. Sinadya niya namang mas agahan pang pagising dahil sa planong pag-ehersisyo sa tabing daga. Plano niyang mag-jogging muna bago niya paghandaan ang agahang pagsasaluhan nilang mag-asawa. Kahit pa kasi sabihing hindi naman sila nagmamahalan, ay meron pa rin silang kailangang gampanan bilang mag-asawa. Lalo at wala naman silang ibang asahan sa bahay na tinitira nila. Suot ang leggings at sports brand ng gisa na ni Lian, ang inukupa silid, nakatabi lamang ng master's bedroom, kung saan naroroon ang asawang para sa kanya, ay may Celtic. Tahimik siyang lumabas sa kanilang bahay. Hindi naman gaanong malamig kaya't hindi niya na kailangang magbalot pa ng sobra. Sinimulan na ni Lian na tumakbo nang marating ang baybayin. Mahigit kalahating oras din siyang nagpabalik-balik sa pagtakbo, kaya tagaktak na ngayon ang pawis niya. Hay, pagod na ako, reklamo niya habang nakatukod ang dalawang kamay sa tuhod. Kasalukuyan niya ngayong pinagmamasadan, paglitaw ng bukang liwayway. Sobrang ganda nun. Buong akala ko naglayas ka na. Boses, yun ni Ziki na nagmumula sa likuran ni Lian. Ugali mo talagang manggulat ano? Takles ang saad ni Lian nang lingunin niya si Ziki sa punyang dibdib, dahil sa kabang naramdaman sa biglang pagsulpot ng tukmol niyang asawa. It's not my fault na magugulatin ka. Kibit balik na sambit ni Ziki, saka siya naupo sa buhanginan. Ay iwan ko, saad ayokong makipag-away, dahil maganda ang mood ko. Bakit ka nga pala bigla na lang sumusulpot sinusundan mo ako no? Umiral na naman ang mapang-asar na Lian, kaya tumikwas na naman ang makapal na kilay ni Ziki. Masyado kang assuming, babaeng padar ka. Gusto ko lang ma-refresh ang utak ko, kaya ako nagpunta rito. Hindi ko naman alam na nauna ka rito. Isa pa nagugutom na rin ako, kaya bumalik ka na sa bahay, at maghanda ka na ng agahan natin. Kapag may kailangan dapat naggipis, master ka muna sa akin, bago kita ipaghanda ng pagkain. Piling ang saad ni Lian na nagpakunot sa noo ni Ziki. Are you out of your mind? Bakit kita pakikiusapan ang tatawaging master, kung trabaho mo namang ipaghanda ako ng pagkain? Inis na ura ni Ziki, ngunit tinalikuran lamang siya ni Lian. Where are you going? Pigil niya, dahil humakbang na si Lian palayo sa kanya. Aalis na, bakit inosenteng sagot ni Lian? Iniinis mo na naman ba ako eh? Bakit naman kita inisin? Anong makukuha kong premyo kapag nainis ka aber? Mataray namang sagot ni Lian. Lian, I'm hungry. Please prepare a breakfast. Sumusukong saad ni Ziki na nagpaguho ng ngingi sa labi ni Lian. Nasaan yung master? Pigilang tawang tanong niya, kaya't napahilamos mo si Ziki nang tumayo ito. Please Master Lian. Pagsunod ni Ziki na ikinabit ni Lian ang tawa. Uto-uto ka pala do. Ngunit dahil masunurin ka naman pala ipaghahanda na kita ng breakfast mo bye. May senpai. Kumaway si Lian kay Ziki sa kanya ito patakbong iniwan. Ewan ba ni Ziki kung bakit imbes na mainis, dahil naisahan na naman siya ni Dian, ay napapangiti pa siya.
She found Sir wife cute, na para bang gusto niyang panggigilan na maumbok nitong pisngi. Her character was so cute, na isatinig niya na may ngiti pa rin sa labi. Sinuklay niya ang buhok, bago simulang tumakbo ng mga ilang minuto. Konting pagpapawis lamang ang kanyang ginawa, dahil sa kalam ng kanyang sikmura, na nagpapahina na sa kanya. Bumalik na si Ziki sa bahay nila ni Lia nang walang pang-itaas. Imbes na dumiretso sa silid ay dumaan muna siya sa kusina, dahil sa kapilyo ang naisip, bago niya hubarin ang shirt na suot kanina. Sinuklay niya ng sariling kamay ang buhok na nagkaroon ng konting pawis. Pagkatapos ay nagsalin siya ng tubig sa kinuhang baso. Pigil ang ngiti ni Ziki na makita niya, sa peripheral vision niya, ang pagbaba ng mga mata ni Lian sa six-pack ABS niya. Hindi rin sa kanya, nakalampas ang ginawang paglunok ng dalaga. Tinapos niya muna ang pag-inom ng tubig, bago siya kay Lian humara. Enjoying the view, Mama Keg? Mapang-asar na tanong ni Ziki. Mabilis namang nag-iwas ng tingin si Lian. Gusto niyang kaltukan ang sarili, dahil sa ginawa kaninang pagtingin sa mabatong tiyan ng asawa. Asa ka, tanggi ni Lian sa kadumistansya sa asawa. Really? Bakit ka nautal? Nasisiyahan ang husto si Ziki sa nakikitang hiya sa mukha ng maliit niyang asawa. Che, alis dito kung hindi wala kang agahan. Banta ni Lian, sinikap niyang huwag nang mautal. Aalis lang ako kung haharap ka sa akin. Gusto kong makita mismo sa mga mata mo na wala akong impact sa'yo. Kondisyon ni Ziki, na kaagad namang sinunod ni Lian pigil ang kanyang inti, dahil sa malikot na mata ni Lian. Diretso kang tumingin sa mga mata ko. Mababa ang tonong utos ni Ziki, na tila ba manghihipnotismo kay Lian, dahil walang reklamo nitong sinalubong ang abuhin niyang mga mata. Hindi nila namalayang matagal na silang nagtititigan hindi nila napapansin na kapwa na nila hawak ang kamay ng isa't isa. I didn't expect na maganda ka pala sa malapitan. You're like a puppy. Gusto kong maging pets instead of asawa. Ani. Zeki, sinadya niyang gawing biro ang binitawang salita, para putulin ang kung ano ang kuryente na nadama. Binitawan niya na rin ang kamay ng asawa, at siya na rin mismo ang dumistansya rito. Buwisit ka. Pinuri mo na nga ako, kaso hinaluan mo pa ng kalokohan mo. Magdamit ka na nga, bumaba ka na lang dito, kapag nakapaglinis ka na niyang katawan mong mas maasim paok. Iniiwas na ni Lian ng tingin sa asawa, dahil sobre na nag-init ang buo niyang mukha. Pumipitik-pitik ang puso niya na ngayon lamang nangyari sa kanya. Idinaan niya na lamang sa pagtataboy kay Ziki nang sa ganun, ay hindi nito mapansin ang pising batid niyang namumula. Saka lamang siya na nakahinga na maluwag nang mawala na ang presensya ng asawa niya. Nasapo niya bigla ang dibdib. Masama toto ah. Mukhang tama siya sa pag-aakalang ako lamang ang mahuhulog sa aming dalawa. Bakit pa ba ako kasi pumayag sa kalokohang to eh? Sana po kung mahuhulog man ako sa kanya, ay hindi ako lumagapak ng husto oras na hindi niya ako sinalo. Mahinang pagdarasal niya, bago ipinagpatuloy ang naudlot na ginagawa, bago pa man sumulpot ang asawa niya, mag-isang buwan na ring nagsasama sa isang bubong ang dalawa, at sa kulang-kulang isang buwan na iyon, ay parang aso't tusa pa rin ang turingan ni Lian at Zeki. Ngunit kahit na ganoon ang trato nila sa isa't isa ay naroon naman ang respeto ng bawat isa sa kanila. Araw ng Biyernes, 2 araw na lang ay babalik na silang mag-asawa sa kani-kanilang mga trabaho. Maagang gumising si Zeki, dahil sa planong paghahanda ng agahan nila ng asawa sa tabing daga. Ika-25, birthday kasi ngayon ang kanyang asawa, kaya't naisip niyang bumawi, kahit ngayong araw man lang sa araw-araw, na paghahanda ni Lian ang pagkain nila, na masasabi niyang pinakamasarap at halos wala ng kapaes. Katakataka para kay Zeki, na hindi man lang sumasagi sa isipan niya, si Amelia nang matapos niya itong bigyan na material nitong hiling kasama na ang malaki-laking halaga ng pera. Si Lia na lamang ang palaging umuuko pa sa puso't isipan niya. Ang ngiti at ang malambing na kilos ng asawa niya ay parati niyang pinananabikang makita at maramdaman. Mukhang tinamaan na siya sa asawa niya, nang hindi niya man lang nalalaman. Prito-prito lamang ang tanging alam ni Zeki, ngunit, kahit na ganoon, ay pinag-igihan niya pa rin ang pagpapaganda ng plating kahit na medyo sunog, yung longganisa pati na yung itlog. Iniwan niya na muna saglit ang mga niluto, dahil kailangan niyang buhatin. Yung maliit na lamesang nasa teres, gawa sa bakal ang lamesa, kaya't medyo mabigat, ngunit silamang, yun para kay Zeki. Matapos madalang lamesa sa tabing dagat ay sinunod niya naman ang 2 bangko, na gawa rin sa bakal. Matapos yun ay patakbo siyang pumasok ng bahay. Binibilisan niya ang kilos, dahil anumang oras ay magigising na ang asawa niya. Nakahanda ang agahan nila na ngayon ay nasa tabing dagat na. Bumuga muna si Zeki ng hangin, bago niya katukin ang pintuan kung saan natutulog si Lian. Lian, gising ka na ba?
Tanong niya habang kumakatok ng marahan. Sandali at inaayos ko lang, yung pinaghigaan ko. Pasigaw na sagot sa kanya ng asawa na nagpangiti sa kanya. Tumayo si Ziki ng tuwid nang gumalaw ang sirad ng pinto. Hindi niya mapigilang mapangiti nang bumungad sa kanya ang naghihikab na asawa suot ang pajama at ang sando nitong walang pading. O shoot na paiwas siya dahil sa mapuputing melona kumakaway sa kanya. Otomatiko namang tinakpan ni Leia ng kamay ang dibdib. Wala nga pala siyang panloob dahil hindi siya nagsusuot kapag matutulog. Sorry naman, wala akong nakita na ganda nga pala ako nang agahan natin bumaba ka na lang. Sunod-sunod na sa anzek na parbagang isa siyang bata na pinapaamin ng mga magulang sa pagkakamaling ginawa. Inamulahan ng husto si Leia na mabilis pa sa 4 oras ang umiskapo ang asawa niyang pinamumunuhan din nga lang sa dulo ng tenga nito. At hindi sa pisngi, kung hindi niya nakita bakit siya umiiwas. Tanong ni Lian sa isipan. Hay iwan at bumalik sa loob ng silid upang doon magsuot ng panloob. Kung nakita niya man, at least alam niyang hindi ako mukhang peder. Sambit niya ng sipatin ng kabuuan sa full size niyang salamin. Nagkibit balikat na lamang siya. May nabuti niya nang bumaba sa hagdan ay napaisip si Lian, kung pupuntahan ba siya ng mga magulang lang lalot kaarawan niya ngayon sana naman pumunta sila, umaasang usal niya. Dahil namimiss niya na ang mga magulang ons week lamang kasi kung dumalaw ang mga magulang nila, para mga musta kaya't namimiss pa rin niya mga ito. Nakain ang tukmol na tutmay pa, breakfast in front of the sipa, na isa tinig niya nang tawagin siya ni Zeki. Good morning, bati ni Ziki na makalapit na sa kanya ang asawa. Good morning din anong meron at may paganito ka may kailangan ka ba kaya ka gumagawa ng peace offering? Panghuhula ni Lian na agad namang iniling ni Zeki. It's your birthday, kaya kita pinaghanda ng simpleng agahan. Happy birthday Lian, pasensya ka na kung ito lang ang nakayanan ko ngayon, hamamaya na lang ako, babawi pagkatapos nating mag-agahan. Pangakong tura ni Ziki, saka inalalayan si Lian sa pag-upo sa silyang kaharap ng kanyang upuan. Salamat, appreciated ang effort mong to my dear husband. Matamis na ngiti ang ngayon ay nakaguhit sa labi ni Lian. You're welcome, may gusto ka bang matanggap ngayong birthday mo? Naupo na rin siya matapos niyang itanong yon. Meron, mabilis niyang sagot. Who is it? Tanong naman ni Zeki, ang ganitong pagtrato mo sa akin gusto kong araw-araw kang maging ganito, kabait. Yun bang hindi ka napatol sa mga pangasar ko? Para kasi tayong aso-tusa nahihi ang saad niyang ikinangiti ni Z. You're the cat Blee, I'm the dog. Natawa rin siya, dahil totoong para silang aso-tusa walang oras, na hindi sila nag-aasaran at nagkakapikunan. Wish granted, may iba ka pa bang gusto? Wala na dahil nasa akin naman ang lahat meron akong maayos at stable na trabaho, magulang na mababait at supportive biyanan, na kasing bait na mga magulang ko, at higit sa lahat asawa na bagaman tukmol soft-hearted naman. Matapat niyang sabi na ikinangwi ni Ziki. Sorry, nakalimutan ko kaagad ang wish ko, na maging maayos na tayo instead of tukmol pogi na lang poging doktor na asawa ko. Bawin niya kaagad. Thank you Yumadi my day, kumain na muna siguro tayo, habang mainit pa ang mga pagkain. Sambit niya at saka inalis ng takip ng agahang hinanda. Mukhang sa trabaho at paglilinis ng bahay ka lang pwedeng isalang dogs. Natatawang komento ni Lian, dahil sa mga pagkaing naging dark brown na dulot ng pagkasunog. Napakamot si Ziki sa batok dala ng hiya. Pasensya ka na, hindi kasi talaga ako marunong sa kusina. Hayaan mo next time, mas pag-igihan ko pa, kumain na lang siguro tayo sa labas. Komento niyang mabilis namang tinanggihan ni Lian. Huwag, ano ka ba, hindi naman ako maarte at mas lalong hindi maselan sa pagkain, okay pa naman ang mga ito, o isa pa pinaghirapan mong Aida ang mga ito, para sa akin kainin na natin. Habang mainit pa kumuha siya ng longganisa at inilagay. Yun sa plato ni Zeki, nilagyan niya na rin ng sinangag ang plato nito. Bagay na ginawa rin ni Zeki, sa plato niya nagpalitan sila ng iti. Bago nila sinimulang kainin ang kanilang agahan. Gusto mo bang maligo sa dagat? Tanong ni Zeki, tapos na silang kumain, at kasalukuyan na sila ngayong nakaupo sa buhanginan, habang pinagmamasdan ng paglitaw ng araw. Gusto, kaso hindi naman ako marunong lumanggoy. I can teach you if you want, presenta kaagad ni Zeki. Sige, pero mamayang hapon na lang siguro, mamasyal na lang muna tayo. Dahil nakakamiss din ang pamamasyal, at pagtanaw sa iba't ibang tanawin sa syudad. Nilian na sinang na naman kaagad ni Zeki. Let's go, habang maaga pa. Inilahad niya ang kamay na agad namang inabot ni Lian, kapwang may ngiti sa kanilang mga labi ng lisanin ng tabing daga. Isang off-shoulder na puting bestida ang napili niyan, naglagay lamang siya ng konting pulbos at lip gloss, nilugay niya na lang din ang hanggang dibdib niyang buhok. Pagkatapos ay bumaba na siya, nagsalubong kaagad ang mga mata nila ni Zeki, kanina pang natapos sa pag-aayos ng sarili. Pagkamanghang makikita mo sa mga mata ni Lian,
dahil sobrang nakakapanghina ang taglay na apil at karisma ng simpatiko niyang asawa. Beautiful, puri ni Ziki na nagpapa ng pisngi ni Lian. Much beautiful with at red cheeks. Ani pa niya sa kahinuli ang palad ng asawa. Let's enjoy the special day. Inakay niya ito palabas, hindi na siya nag-abala pang ikandado ang bahay dahil batid niyang darating ang mga magulang ni Lian para maghanda ng sorpresa para sa asawa. Sa park sa Laguna ni Ziki, dinala ang asawa na masyal sila doon nang hindi man lang naghihiwalay ang kanilang nagdaop na palad. Ziki, gusto ko ng ice cream. Turo niya sa sorbetero, ilang depa lamang ang distansya sa kanila. Anong flavor ang gusto mo? Kahit ano, kung pwede ubusin mo na para sa akin. Ngiting sagot ni Liana na nagpangiti naman kay Ziki. Okay, wait for me here, maupo ka na muna, dahil alam kong mangangawit ka na. Bago umalis ay pinatakan muna ni Ziki na magaang nahalikang noon ni Lian. Sinundan ni Lian ang tingin ng asawa ng maiti sa labi. Hindi niya mapigilang hindi kiligin sa mga gestures at effort na ibinibigay sa kanya ng asawa ito, na marahil magandang simula ng pagsasama namin na isatinig niya. Nawala na lamang ang atensyon ni Lian sa asawa nang madapa ang isang bata na malapit lamang sa kanya. Tumayo siya kaagad na itinayo ang batang babae, pinagpagan niya ito, at hinaplos ng cute nitong mukha. Okay ka lang ba, wala bang masakit sao? Mahingiting tanong niya, nahilingan naman kaagad ng batang babae. Wala po ate, hindi ako nasasaktan ng simpleng bubo sa tuhod ko, dahil brave po ako. Anang bata na nagpangiti lalo kay Lian. Salamat po sa paghumo sa akin ate, babye po. Kumaway ito at patakbong bumalik sa ama nitong bumibili ng lobo. Pagbalik ni Zeki ay hindi lamang iskiem ang hawak nito, dahil sa isang kamay nito ay nawaroon ng isang pumpon ng rosas. Happy birthday once again Lian, bati pang muli ni Zeki. Nang iabot niya ang bulaklak pati na ang iskiem ng asawa. Salamat, matamis ang ngiting tinanggap ni Lian ng bulaklak. Welcome, naupo na rin si Zeki sa tabi ng asawa, mangiti sa kanilang mga labi, habang pinagmamasdan ng mga ito. Gabi na rin ang maisipan nilang umuwi, nasa kamay na ngayon ni Lian ang isang pumpon ng pulang rosas na ibinigay sa kanya ni Zeki. Masasabing ito ang pinaka-espesyal nilang araw bilang mag-asawa, dahil sa pareho na nilang gustong isa't isa, ngunit pawang hindi kayang aminin. Dahil sa isiping baka rejection lamang ang kanilang makuha, pagpasok nila'y bumungad kaagad sa kanilang isang candlelight dinner na batid nilang hinandaan ng kanilang mga magulang. Merong note sa ibabaw ng mesa kaya't binasa kaagad, yun ni Lian, we would like to greet our precious daughter a happy birthday. Masaya kaming naabot nyo, isang buong pagsasama. Hindi na nga pala namin kayo hinintay mga anak, dahil nais naming bigyan kayo ng moments sa espesyal na araw na ito. We're hoping to have a grandchild soon. Pinamulaan si Lian matapos basahin ang note ng batid niyang ang inang nagsulat, habang si Zeki naman ay napapangiti. Sa mesa ay merong tsampaging pasta at ilang petal ng pulang bulaklak, mukhang pinaghandaan. Talaga na. Mga magulang nila ang araw na ito. Sana lamang walang kapilyo ang ginawa ang mga magulang ni Zeki sa kanilang pagkain, dahil baka magalis sa kanyang asawa. Let's eat our dinner, aya ni Zeki sa asawa. Sige, namumula pa rin ang pisngi ni Lian, nakakahiya, sila pa ang naghanda ng dinner date. Para sa atin, ako sanang gagawa nito, kaso naunahan nila ako. Komento ni Zeki na nagpaumanhin. Dete, ba nagmamahalan lang naman ang gumagawa ng ganon? Meron siyang nais na marinig mula sa bibig ng asawa, kaya niya. Yung tinanong, hindi kaagad nakasagot si Zeki, kaya't kinuha niya ang kupit ang may lamang tsampagn at pikit matang nilago. Yung ginaya naman ni Zeki ang ginawa ng asawa na pag-inom ng tsampagni, nang sa gayon ay magkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin ng tunay na nadarama mas lamang na ngayon sa puso't isipan niya ang asawa, kumpara kay Amelia na bati niyang ginagawa lamang. Siyang palabigasan ngayon niya lamang napagtanto ang katangahang ginagawa, dahil nabulag siya sa sobrang pagmamahal noon kay Amelia. Lalayuan mo ba ako kung sasabihin kong mahal na kita? I know it's hard to believe, dahil para tayong nag-aasaran at nagkakainisan. But believe it or not, minahal kita nung hindi ko pa man lang namamalayan. Ikaw ang tipo ng babae na minamahal at pinag-alayan ng buhay at puso. I love you, Lian. Let's make it real, maging tunay na tayong mag-asawa. Let's start a new memories with full of love. Masuyong pagtatapat ni Zeki nang abutin niya ang palad ng asawa habang nakaluhod sa harapan nito. Totoo ba ang lahat ng to? Hindi ba ako nananaginip lang? Nanunubok pusong sambit ni Zeki. Mahal mo rin ba ako? Mahinang tanong niyang umaasang sana ipareho silang nararamdaman ng minamahal na ngayong asawa. I do. I really love you, Zeki. Buong akala ko ako lang ang mahuhulog sa ating dalawa. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lian, na maagap namang pinawi ni Zeki. Hinaplos ni Zeki ang pising ni Lian. Pagkatapos ay yumuko siya at masuyong inabot ang noon pa pinananabikan nitong labi. They kissed passionately,
na nagdulot ng pagsiklab ng apoy sa kanilang mga katawan. Batid ni Ziki na merong inilagay sa kanilang inumin dahil sa katawan nilang nag-init, hanggang sa humantong sila sa ibabaw ng kama na pawang sinasambit ang pangalan ng isa't isa. I love you, sabay nilang sabi nang matapos ang mainit nilang tagpo. Butil-butil ang kanilang pawis dahil sa ilang beses nilang pagsasalo. Sleep my love, paus na utos ni Ziki sa asawang nakakulong sa kanyang bisig. Maitim sa labing tumango si Lian bago isiniksik ang sarili sa matipunong katawan ng pinakamamahal na asawa. Ilang linggo ang lumipas at sa ilang linggong yon ay hindi pumalya si Ziki sa pagpaparamdam sa asawa kung gaano niya ito kamahal. Mukhang inlababo na daw ka, puna ni Alfred. Break time at walang gaanong pasyenteng ipinapasok sa yar, kaya maluwag ang oras nila. I'm deeply in love with my wife. Proud na sagot ni Ziki. Papaano yung isa mo pang chika bebe? Magwawala, yun panigurado. I texted her at sinabi kong tapos na ang lahat sa amin. Wala siyang naging response kaya sinabi kong magkita na lang kami para matapos namin ng maayos ang kalokohang relasyon na namamagitan sa amin. Pero wala No response pa rin kaya hinayaan ko na lang. I don't love her anymore. Nauntog na ako sa katotohanang pinirahan lamang ako ng babaeng yon. Narealize ko rin na hindi ko naman pala talaga siya minahal. Nakikita ko lang pala siya bilang partner sa. Alam mo na, anyang tinatangtanguan naman ni Alfred. Dahil naiintindihan nito ang pinupunto niya. I love my wife so much kaya sinabi ko sa kanya ang lahat-lahat. Hindi ako naglihim. Napakaswerte ko sa asawa ko, dahil malawak ang pangunawa niya. Wala akong natanggap na panghuhusga. Kung ano paman kaya't mas lalo ko siyang minahal hinangaan. Bawat araw na dumadaan ay mas minamahal ko pa siya. Yun bang hindi ko na kayang gumising nang hindi ko nasisilayan ang malaanghel niyang mukha. Sa tuwing gigising ako, tuwing umaga gusto kong kayakap siya palagi. Gusto kong dinadampian na malambot niyang labi. Lahat-lahat gusto ko sa kanya. Grabe, ito pala ang totoong kahulugan ng pag-ibig. Para bang lumulutang kat hindi nakakaramdam ng kahit na anong negatibong emosyon. Proud niyang kwento sa kaibigang ikinangiti naman nito. Sasagot na sana si Alfred nang biglang tumunog ang cellphone ni Ziki. Sandali, sasagutin ko muna baka importante. Ni Ziki. Sige lang, sagot naman ni Alfred sa kanitong nginisyan ang dumaang bantay ng isa nilang pasyente. Principal Aveline na patawag po kayo. May nangyari ba sa asawa ko? Tanong kaagad ni Ziki. Mar Monteverde, meron pong babae ang sumugod dito sa paaralan kanina. At walang pakundangang inaway ang asawa ninyo na nagdulot ng pagkawala ng kanyang malay. Kaagad na naibaba ni Ziki ang tawag at nagmamadaling nilisan ng ospital. Ziki. What happened? Tumakbo na rin si Alfred para sundan ang kaibigan. Ang asawa ko, sinaktan siya ni Amelia, agap na sagot ni Ziki. Na nga bang sinasabi ko Naiiling na huminto si Alfred. Dahil hindi niya maaaring sa nilang iwan ng trabaho. Ikaw nang bahala sa asawa mo. Get rid of your mistress at baka mas malala pang gawin, yan sa susunod. Pasigaw na Bill ni Alfred. I will, pangako niya. Papasakay na sana si Ziki sa sasakyan nang makita ang pagbaba ng driver ng kanyang asawa sa SUV. Kaya't dali-dali siyang lumapit dito, at walang sabi-sabing kinuha ang walang malay na asawa. Goodness wife, I'm so sorry, naging pabaya ako kaya ito nangyari sa'yo. Alalang-alala siya nang ihiga sa hospital bed ang asawa. Siya na mismo ang masikaso. Dito nagngitngi siya sa galit, dahil sa ilang kalmot sa mukha't braso ng mahal niya. I'll sue you, Amelia. How dare you to hurt my wife? Galit niyang turan. Docs, may bleeding po sa palda ng asawa niyo. Imporma ng nina na siyang nag-a-assist kay Ziki. Huwag naman po sana, naalarma naman si Ziki at agad na nagsagawa ng eksaminasyon para sa naiisip na dahilan ng pagdudugo ng asawa. Oh goodness, magiging daddy na ako. Maluhaluhang saad ni Ziki na malaman ng resulta. Her wife is pregnant at magiging isa na silang pamilya. Pinupog niya ng halik ang asawa. Pagkatapos ay agad nang tumawag ng pulis upang ireklamo ang ginawa ni Amelia. Matapos ang reklamong kanyang ginawa, ay sakto namang nagkaroon na ng malay ang asawang dinadala na ngayon ang bunga ng pag-ibigan nila sa. Goodness, you're awake wife. Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba? Tila nabunutan ng tinik sa dibdib si Ziki na makitang meron ng ulirat ang asawa. Nahihilo ng konti, pero maayos naman na ako. Gumiti si Lian upang mawala ang pag-aalala sa kanya ng asawa. I'm sorry wife, dahil sa akin kaya ka nasaktan. Sisiguraduhin kong hindi ka kailanman makakalapit pa sa iyong babaeng. Yon pagbabayarin ko siya sa ginawa niya. Kamuntik na mawala sa atin ang anak natin ang dahil sa kanya. Pasalamat na lang talaga tayo,
Dahil hindi ng Diyos hinayaang mawala ang naging bunga ng pagmamahala natin. Galit man ngunit nananatili pa rin ang pagiging kalmado niya, dahil hindi niya nais na ma-stress o matakot sa kanyang asawa. Buntis na ako, hindi makapaniwala ang tanong ni Lian, habang dinadama ang manipis niyang tiyan. Yes wife, we're having a baby, magiging mga magulang na tayo. Hinagkan niya sa labi ang asawa matapos ng pawiin ang luhang bumabag sa mga mata nito. Thank you so much wife, I'm so happy. Dahil sa wakas natupad na ang pangarap kong magkaroon ng anak sa babaeng mamahalin at makakasama ko hanggang sa pagtanda ko. Sobrang saya ko love, hindi ko ma-explain, basta sobrang saya ko. I love you so much, Lea Makatanggay Monteverde. Salamat sa pagtupad sa lahat ng pangarap ko sa buhay. Ako magiging mabuting ama't asawa ko sa inyo babi natin. Madamdaming pangako niya sa asawa, damang-dama ni Lian ang lahat ng sinabi ni Ziki. Pareho silang hindi maipaliwanag ang sayang kanilang nadarama. Dahil pareho lamang nilang pangarap ang anak at masasabing kumpletong pamilya. Pinawi muli ni Ziki ang luhang kumawala sa mga mata ni Lian. Pagkatapos ay masuyo niya onong hinagkan sa labi. Sino mag-akala na ang kasunduan at magsasamang hindi nila parehong ginusto ay magkakaroon ng magandang bunga. Pumasok ang kanilang mga magulang na kanina, pang nakikinig sa labas ng pinto. Naririnig ng mga ito ang magandang balita, kaya't sobrang saya rin ng mga ito. Ang dalawang ginang ay maluha-luha, habang ang dalawang ginoo naman ay malawak ang iti sa kanilang mga labi, dahil magiging ganap na silang mga lolo. Sa wakas nagkaroon na rin ang katuparan ng noon, ay kasunduan lang namin ang matalikong kaibigan. Salamat sa Diyos at binasbasan at ginabayan niya kayo mag-asawa. Buong akala namin na hindi kayo aabot sa ganito, ngunit, dahil itinadhanang na kayo, ay hindi kami nabigo sa naging plano namin noon. Tunay ngang kapag ang Diyos na ang kumilos, magkakaroon ng magandang wakas. Sa totoo lang ay pinagpapasa Diyos namin ang magandang pagsasama ninyong dalawa, kaya't sobrang saya namin na ganito ang naging resulta. Madamdaming saad ng ama ni Ziki, maluha-luha pa nga ito, kaya hindi nila mapigilang mapangiti at asarin ng isang Alaric Montalvo, na isa daw kilalang seryoso ngunit iyakin naman pala. Gusto naming magkaroon ng second wedding at ang kasal na iyon ay punong-puno na ngayon ng pagmamahal. Sesto naman ng ama ni Lian. Palagi niyo na lang akong inuunahan sa mga plano ko. Napapakamot sa ulong reklamo ni Ziki, kaya tawanan ng naging kasunod noon. Nakalabas din naman kaagad si Lian sa ospital. Dahil sa hiling nitong sa bahay, na lamang magpapagaling ng mga sugat na nakuha nito ng sigiin ng galit na si Amelia. Siniguro lang muna ni Ziki, na mahimbing na natutulog ang asawa, bago niya pinuntahan si Amelia. Kailangan niyang makausap ang babae, at kung hindi niya ito madadala sa pakiusapan, ay mapipilitan talaga siyang ipakalat ang toto sa presinto, at doon sisiguraduhin niyang mabubulok, at hindi ni minsan makakaranas ang kalayaang tinatamasa nito. Sabi ko na nga ba hindi mo ako kayang tiisin eh. Malawak ang iti sa labi ni Amelia nang mabungaran si Ziki, sa labas ng kanyang uni. Hindi yan ang dahilan kaya ako pumunta. Gusto kong balaan ka na kapag hindi mo tinantanan ang asawa ko, talagang pagbabayarin kita na malaki. Atong-patong ang kasalanan mo sa akin Amelia. Marami akong hawak na maaring sumira sa reputasyon mong umaalingasaw. Alam kong hindi lamang akong ginagawa mong palabigasan, marami kami at ilan sa kanila mga pamilyado na. Alam ko ring ninanakawan mo ako. Isang piti ko lang tapos ang lahat sayo, kaya tigilan mo kami, kung hindi ikalilimutan kong isa kang babae. Mabait ako Amelia, pero demonyo ako, kapag nagagalit wala akong sinasanto at alam kong alam mo yan. Ano bang pinagsasasabi mo? Namumutla na si Amelia, kabado siya at natatako. First time niya lamang na makitang ganito si Ziki. At masasabi niyang nakakatakot nga itong magali. Hindi kat nga kagaya ng palagi mong sinasabi, sa iba kaya alam kong naiintindihan mo mga sinasabi kong ito sayo. Hindi ko ugaling ulitin na mga nasabi ko, na mamaya'y darating ang mga pulis dito, para arestuhin ka na. Seryosong sambit niya at saka tinalikuran ng dating nobya. Handa na sana siya sa pag-alis nang pigilan siya ni Amelia. I'm sorry Ziki. Alis na lang ako, huwag mo lang akong ipakulong pata sa nagawa ko. Hindi ko na ulitin yon. Magpapakalayo-layo na ako at hindi na ako kailanman manggugulo, kahit ang magpakita man lang basta, huwag mo lang akong isasama sa mga kriminal. Naluluhang pakiusap niya. Halos maglumuhod na siya, dahil wala siyang nakikitang awa sa mga mata ni Ziki. Mag-impake ka ngayon din mismo. Gusto kong makita ang pag-alis at pagpapakalasig. Saad ni Ziki na kaagad namang sinunod ni Amelia. Ilang minuto ring naghihintay si Ziki, bago lumabas ang dating nobya. Hila-hila ang dalawang malalaking maleta nito. I'm sorry sa nagawa ko, mapatawad niyo pa sana ako. Sinserong paghingi ni Amelia ng kapatawaran, bago nito,
hilahin ang maleta palayo sa lalaking nagmahal sa kanya, ngunit hindi niya man lang nagawang pahalagahan. Tunay ngang nasa huli ang pagsisisi. Minabuti na rin ni Ziki na umuwi na ngunit bago, yun ay dumaan muna siya sa isang flower shop at bilihan ng proposal ring para sa babaeng minamahal. Magugustuhan niya kaya to? Tanong ni Ziki sa isipan, habang pinagmamasdan ng napiling singsing na merong diamante sa gitna. Kukunin ko na, miss, anya sa babae. Perfect choice, sir. Sigurado po akong magugustuhan ng babaeng pagbibigyan nito ang singsing na ito. Anang babae nanginisya na lamang ni Ziki. Ilang minuto rin bago ni Ziki, nakuha ang biniling singsing. Tinawagan niya ang kinuhang katulong upang tanungin kung natutulog pa rin ba ang kanyang asawa, at nang sabihin nitong, ay napangiti siya, dahil maisa sa ayos niya pa ang proposal para sa asawa. Pagka-uwi ay kaagad na nagtungo sa silid nilang mag-asawa si Ziki, napakamot siya sa ulo, dahil gising na ang asawa niya, hindi na niya magagawa pa ang preparasyong nais niya sana ngunit wala nang atrasan to, kaya't pagkabigay niya ng bulaklak sa asawa. I love you so much, Ziki. Naluluhang tura ni Lian nang isuot ni Ziki ang napakagandang singsing sa kanyang daliri. I love you too, wife. Buong pusong turo ni Ziki, bago sakupin ang labi ng asawa na humantong sa pagpaparamdam ng pag-ibig nila para sa isa't isa. Ginanap ang kasalang Zitlian sa Manila Cathedral, nag-umapaw ang pag-ibig nila sa isa't isa at makalipas ang 9 na buwan tuluyan ng nasilayan ng una nilang anghel na pinangalanan nilang Queen Zia, na sinundan ng isa pa na pinangalanan naman nila ng King Louis. Matapos ang 1 taon, walang ibang hinihiling ang mag-asawa kung hindi ang magandang kalusugan ng kanilang pamilya. Naging mabubuti silang magulang. Ginawa nilang ehemplo ang sarili sa mga anak, kaya't lumaki ang mga itong mataas ang respeto sa kanila, maging sa ibang tao. Higit sa lahat meron takot sa buong may kapal. Wakas. TNNANET. Zeki Monteverde, Zion Montelibano, Layan Macaraglia, Makatanggay Aaron Monteverde, Alaric Montalvo, Winona Monteverde, Wanda Montalvo, Leo Macaraglans, Makatanggay Alison Amelia Norse, Nina Principal Alfelor, Principa Aveline.